Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang bagong Kamuning Busway Station at Footbridge. Ethics complaint laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, formal nang inihain. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon tiniyak na inaasikaso ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo website. Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sinita umano ni House Majority Leader and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos dahil sa pamumuno niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Iranian warship pinalubog ng US submarine sa Indian Ocean. NHA Home Masters at PhilHealth Health Insurers pinanatili ang standing sa sweep win. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 5, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang bagong EDSA Busway Kamuning Station. Inakyat din ng Pangulo ang bagong footbridge na magiging kapalit sa tinaguriang Mount Kamuning Bridge. Mula sa Quezon City may live report si Nel Maribuhok. Nel, ano ang naging assessment ng Pangulo sa itinayong bagong footbridge at EDSA Busway Station sa Kamuning? Yes, Ella, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagtatayo ng bagong Kamuning Bridge na kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning Bridge. Kontento rin ang Pangulo sa resulta ng rehabilitasyon ng EDSA Busway Station dito sa Kamuning. Kanina inakyat ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos ang lumang footbridge na tinawag ng Mount Kamuning Bridge dahil na rin sa taas nito. Maging itong bagong EDSA Busway Kamuning Station ay inikot rin ni na Pangulong Marcos at First Lady. Ayon kay Pangulong Marcos, mabilis na natapos ang proyekto. Naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang ay tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas maganda naman ang magiging commuting experience. Aabot sa mahigit 87 million pesos ang pondo para sa rehabilitation ng EDSA Busway Station at konstruksyon ng bagong pedestrian footbridge. Mas malawak at maginhawa para sa mga pasahero itong bagong EDSA Busway Station dahil sa may mga upuan na, malinaw na signage, digital clock at may nakalagay pang fare matrix. Dito naman sa bagong footbridge, mayroon na nga itong elevator at wheelchair lift para sa ating mga persons with disabilities of PWD. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Inamin ng Malacanang na maaaring maapektuhan ang ilang programa ng pamahalaan kapag ibinaba ang fuel excise tax. Ito ay dahil bahagi ng kita mula sa buwis sa langis ang ginagamit sa pagpopondo ng government services. Gayunman, sinabi ni Yusek Claire Castro na handang mag-adjust ang pamahalaan kung kinakailangan. Dagdag pa nito, pansamantala lamang ang hakbang upang matulungan ang mga Pilipinong maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Inanunsyo ng Department of Agriculture na may nakalaan ng pondo para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may 100 milyong pisong pondo na maaaring gamitin mula sa 150 million peso budget para sa fuel subsidy program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 5,000 pisong one-time subsidy ang mga magsasaka at 3,000 piso naman ang mga mangingisda upang makatulong sa kanilang gastusin sa produksyon. Target ng ahensya na mabigyan ng ayuda ang nasa 9,700 na magsasaka at 15,800 na mangingisda sa initial distribution. Sa ngayon, meron tayong 100 million na allocation out of the 150. Actually, meron tayong budget last year, yung 2025 natin, na fuel subsidy for our farmers and fishers. Hindi yun nagamit. So ngayon, gagamitin yon. Meron na tayong Memorandum Circular 35 and 42 na, kumbaga ito yung guidelines for the implementation nun. Tiniyak ng Department of Agriculture na mananatiling food secure ang Pilipinas sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sapat ang supply ng bigas sa bansa mula sa lokal na produksyon at imported na supply hanggang sa susunod na harvest season. Dagdag pa niya, nagmumula ang imported na bigas ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng Vietnam, Myanmar at Cambodia na malayo sa Middle East. Sa ngayon, sinabi ng DA na wala pang indikasyon na aabot sa 70 pesos kada kilo ang presyo ng bigas dahil nananatiling mababa ang halaga ng imported rice. Dumating na sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate mula sa United Arab Emirates kaugnay ng pagsiklab ng kaguluhan sa Middle East. Ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ilan ang mga nakasama dyan sa unang batch ng mga kababayan natin na nakauwi ng bansa mula UAE? Ela 279 yung mga Pilipinong sakay ng eroplano. At yung mga OFW nasa 23 at mayroong 2 anak na kasama doon sa mga nag-avail ng repatriation ng pamahalaan. Alas 6:45 ng umaga kanina, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang Emirates Airline Flight 336. Sinalubong sila ng ilang ahensya ng pamahalaan. Sila ang unang batch ng mga Pilipinong nakauwi sa bansa simula nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East nitong weekend. Unang flight mula sa Dubai, mula nung nangyari yung kasalukuyang sitwasyon doon noong February 28. At on behalf of the President, of course, we welcome the number of Filipinos, 407 passengers in all, and 299 are Filipinos, 145 female, doon sa Pinoy, 145 female, 127 male, 17 children, and 10 infants. Karamihan dito ay mga travelers na nakansela ang flight dahil may responsibilidad aniya ang airlines kaya sa kanila nang makitang ligtas ng bumiyahe ay pinayagang umalis ang eroplano. Ang mga OFW naman na nakasama ay karamihan sa kanila may mga pre-booking na sa airlines. And of course, on behalf of the President, we would like to express our thanks to the
government of the United Arab Emirates and the Emirates Airlines, no? EK336 yung dumating. Kasi ito naman din ay initiative ng Emirates Airlines. Punso din ito kasi ng mga nakansela na flight. So, they wanted to board yung mga passengers na cancel flights. Tiniyak ng DMW at OWA na tutulungan nila ang mga kababayang Pinoy mula Middle East hanggang makauwi sa bansa. Ang mga OFW na nirepatriate, may kaukulang programa ang pamahalaan para sa kanila, gaya ng transportation assistance, temporary accommodation, pagkain at financial assistance. Sabi ng OWA, nagsisimula pa lamang sila sa kanilang trabaho, lalo na't dumadami pa ang bilang ng mga OFW na nais umuwi sa bansa. Sa pinakahuling datos ng OWA, umabot na ito sa 1,979 ang lumapit sa Migrant Workers Office sa gitnang silangan na nais ng umuwi sa bansa. Pero sa ngayon, Ella, hindi pa tiyak kung kailan yung susunod na biyahe mula sa UAE pa uwi dito sa bansa. At maging yung ating kababayan na nasawi sa Israel, wala pang katiyakan kung kailan ito maiuuwi. Bagamat tiniyak ng DMW na binibigyan nila ng kaukulang tulong yung pamilya at maging yung kanyang asawa na nandoon sa Israel ay ina-assist nila. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Stranded sa Dubai ang 11 vice mayor mula sa Bulacan matapos bumiyahe sa United Arab Emirates noong nakalipas na linggo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may travel authority ang mga vice mayor kahit personal ang kanilang biyahe. Gayunman, biniberipika pa ng mga otoridad ang ulat na may isang mayor na kasama sa grupo na umano'y umalis ng walang kaukulang travel authority. Sa ngayon, sinabi ni Remulla na wala pa silang natatanggap na kahilingan mula sa mga opisyal para tulungan silang makauwi ng Pilipinas. 11 ang vice mayor, ang alam ko. At may isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. I-verify pa namin. Pero parang wala siya. Tinatalakay ngayon sa Senado ang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Kasunod nito, ilang overseas Filipino workers o OFWs na ang direktang nananawagan ng tulong at saklolo sa gobyerno para sa kanilang seguridad. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong tulong na ang naibigay o ginagawa ng pamahalaan para sa mga Pinoy na apektado sa Middle East? Ella, activated na yung iba't ibang mekanismo ng tulong ng Department of Migrant Workers para sa mga Pilipinong apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East. Kabilang na nga rito yung pagbibigay ng transportation doon sa mga nagnanais bumalik ng Pilipinas, maging doon sa pagpo-provide ng safety shelters sa mga lugar na apektado sa gitnang silangan. Dumalo ngayong araw sa pagdinig ng Senado ang mga ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang konkretong hakbang para sa seguridad ng mga naipit na Pinoy abroad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon at direktang saklolo sa mga overseas Filipino workers o OFW. Kabilang sa mga ibinigay na ng ahensya na serbisyo ay ang immediate assistance o ang pamimigay ng pagkain at matutuluyan ng mga Pinoy. Mayroon din silang pinrovide na logistics o tulong sa transportasyon at maging rebooking sa mga flight. Nagbigay rin ng transit support ang DMW o gabay para sa mga stranded na manggagawa sa mga transit hub upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, iniulat ni Secretary Kakdak na nasa 1,200 stranded passengers na ang nabigyan ng tulong ng kagawaran. Ang bilang na ito ay kinabibilangan ng mga manggagawang
ang hindi nakarating sa kanilang mga destinasyon sa Gulf States dahil sa kanselasyon ng mga flight at gulo sa rehiyon. Inaasahang tataas pa aniya ang bilang na ito habang patuloy ang monitoring ng DMW. Ayon pa kay Secretary Kakdak, may temporary shelters namang inihanda ang mga host country na maaaring likasan ng mga Pinoy abroad. Ngunit may ilang hindi makapunta rito, kaya naghanda na rin ang pamahalaan ng backup locations na mapupuntahan din ng mga OFW. Meron din po tayong sariling tayo mismo may accommodation facilities to augment or to supplement the host country accommodation services. So meron din tayong mga designated hotels. Doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Teka muna, may interrupt. Sabi mo, ini-invite natin yung mga OFWs natin na pumunta sa mga designated hotels. Meron ba mga bomb shelters, itong mga hotels na nirekomenda natin na puntahan nila? Meron din pong safety rooms yung mga hotels na yon at saka lower ground floors lang tayo, Chair. Hindi po natin pinipili yung mga hotels na matataas. So doon sa mga safe ground hotels po. In the case of certain areas, hindi ko na po babanggitin saan for safety reasons, tukoy naman natin, Chair, kung saan ang prime targets ng Iran o kung Israel yan sa Lebanon, alam na natin kung saan ang tinutukoy na target. So may idea na tayo kung ano yung mga spared areas. So doon din natin pinipili yung mga accommodations that we have. Ella, kaugnay ng pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Migrant Workers kasama doon sa pinacheck ng mga senador sa Department of Migrant Workers maging sa OWA is yung kanilang mga hotline dahil may mga natatanggap na reports umano itong mga senador mula sa mga OFW abroad na hindi matawagan o walang sumasagot doon sa mga emergency hotlines. Kaya pinacheck ng mga senador sa mga kaukulang ahensya na siguruhin na may sasagot at agarang tutulong doon sa mga nangangailangan na Pinoy abroad. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinukoy ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na sufficient in substance o may sapat na batayan at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito bibigyan ng kopya ng resolusyon at mga reklamo ang Vice Presidente at pinasasagot sa impeachment complaints sa loob ng 10 araw. May report si Rosa Licos. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ginawa ang botohan matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya? If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint. And the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House panel, Miyerkules March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2008. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng 4th impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa salin ng Vice Presidente. We're submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original salin
at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original 88. SALN at 2008. How which much was is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. New matter is injected by our friend, Congressman Redon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? I don't Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record, Madam Well, Chair. you know, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when you go to a proceeding like this. Sinilip din ito ang ilang aligasyon na anyay hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng 3rd at 4th impeachment complaints. Question naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa 3rd at 4th impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. So Madam let's Chair. not talk yet about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madriaga. We have yet to hear from him aside from this sworn testimony. Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Pero paniniwala nito, walang epekto sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente ang hakbang. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tina-timing na nila. Alam nila na magbobotohan na ngayon. So maybe they're hoping na more or less ma-disway o ma-impluensyahan, mag-aalangan na mabumoto in favor of the declaration of sufficiency in substance ngayong araw na nangyari na nga. Buti na lang, hindi na wala namang pumansin. Sa kanya namang social media post, inaasahan na ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang resulta ng botohan ng Justice Committee. Mensahe nito sa 54 na bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment. Tandaang pansamantala lamang ang political power pero permanente anya ang pananagutan sa mga Pilipino. Maaaring may numero anya ang mga ito ngayon pero may paraan ng kasaysayan para hatulan ng mga anay umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa April 8, target ng House Justice Committee na muling mag-convene para pagbotohan naman ang sufficiency in grounds ng reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila nakakabingi umano ngayon ang katahimikan ng civil society groups, mga religious leader at mga mambabatas ayon kay Vice President Sara Duterte.
Sa pahayag ng pangalawang Pangulo ngayong araw, sinabi nitong mabilis na pinag-uusapan ang mga paratang laban sa kanya, subalit tahimik ang mga ito kaugnay ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Tila wala rin anyang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang bilyong-bilyong suhol kaugnay sa flood control project issue, ang mga isyu sa International Criminal Court at impeachment case laban sa kanya. Kahapon, 2 impeachment case laban kay VP Sara ang idineklarang sufficient inform ng House Committee on Justice. Sinita umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos si Congressman Egay Erice kasunod ng mga kritisismo nito sa Administrasyong Marcos. Partikular na dito ang pamumuno nito sa naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa House panel. Kaugnay nito, maging ang Malacanang hindi nagustuhan ang mga patutsada mula sa naturang mambabatas. Ang detalye sa balita ni Evan Alvarez. Tinanggal bilang House Senior Deputy Minority Leader si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nitong Martes, March 3. Isang araw pagkatapos nito, inihayag ng kongresista sa kanyang plenary speech na ginawa niya ang kanyang trabaho habang hawak ang naturang posisyon. Ngunit tilaan niya hindi kayang tumanggap ng liderato ng Kamara ng mga kritisismo. Kamakailan mabibigat ang naging komento ng kongresista sa naaprobahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite ng Kamara na anyay hindi naman talaga bubuwag ng mga dinastiya sa politika. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Bukod sa umano'y malabnaw na Anti-Political Dynasty Bill, sinita rin ng mambabatas ang iba pang polisiya ng pamahalaan, gaya ng mga aksyon sa flood control scandal at pagresolba sa mga questionableng budget insertion. Saad nito, wala siyang sama ng loob sa pagkakatanggal niya sa liderato, ngunit tinuligsa ang posisyong hawak ng mag-amang Marcos sa gobyerno. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Maging ang Malacanang hindi nagustuhan ang paninita ni Representative Erice sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, palaisipan kung bakit Pangulo ang sinisisi ng mambabatas, gayong papelaan niya ng mga kongresista na magpasa ng mga batas at mag-amyenda kung kinakailangan. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya ng version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Isa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mga panukalang batas na ipinag-utos ng Pangulong iprayoridad ng Kongreso. Ang bersyon ni Representative Sandro Marcos at House Speaker Bogie D ang lumusot sa House panel. Samantala, pinalitan si Erice ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima bilang House Senior Deputy Minority Leader. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inihain ng women's rights advocates ang ethics complaint laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kasunod ito ng kontrobersyal na pahayag ng mambabatas na offensive para sa kababaihan. Makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong ethics complaint laban kay Representative Suntay?
Ella, kahit na i-refer na ng House Plenary sa Ethics Committee yung controversial na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na itinuturing na offensive sa kababaihan, ay isang reklamo ang formal na inihain ng grupo ng women's rights advocates ngayong umaga. Sinamahan sila ng Gabriela Party List. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago, layo nito na mapalakas yung kanilang panawagan ng pananagutan. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso, doble-doble ang pahirap. At nakita natin yan ngayong Women's Month pa, at kahit nga hindi Women's Month. Samantala, kung ang Makabayan President naman na si Lisa Masa ang tatanungin, naniniwala itong dapat patawan ng parusa si Congressman Suntay sa kanyang naging pahayag at pagtingin sa kababaihan. Pero ipinauubaya na niya ang desisyon sa Kamara. Sa akin, dahil mambabata siya, dapat mas mabigat kaysa doon sa mga ordinaryong tao na halimbawa guilty nung sexual harassment, at saka nung halimbawa nung mga pagsipol sa babae, no? Kaugnay nung sa Safe Spaces Act, dapat dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan, no? At pwede rin siya mag-community service. Yung ginagawa ng babae siguro sa bahay, kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga kababaihan sa kanilang mga bahay, pagpapakain ng anak, pag-aalaga ng asawa, no? Dapat gawin niya. Ella, dagdag pa nito, dapat pag-aralan ni Congressman Suntay yung batas kabilang na yung Safe Spaces Act at sumailalim sa gender sensitivity training. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Target ng Senate Ethics and Privileges Committee na simulan ang formal na pag-aksyon sa mga naihaing reklamo laban sa ilang senador sa darating na March 18. Ngunit iginiit ni Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, posibleng manatili na lamang sa executive session ang lahat ng pagdinig. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Sa isang executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges, ayon kay Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. I think it will be, just to be fair, it will be executive session. Even yung Kasi mga grounds sensitive na, sir? Even if makita niyong may grounds yung case? That has to be determined. Hindi pa namin napag-usapan. We have not really talked about it. Pero so far, I think it will be executive session kasi it will be unfair naman kung halimbawa I hope that the public will understand. Bukod dito, hindi rin muna aniya papangalanan ang mga senador kung walang sapat na basihan ang reklamo o kung madidismiss lang ang mga ito. Ngunit tiniyak ng senador na magiging patas ang pagdinig dahil sa pantay na representasyon ng mayorya at minorya sa loob ng komite. I don't think there will be because there's already equal representation. Tatlo nga eh. Dapat nga majority mas marami. But in this case, it's three from the minority, 3 from the majority, and then the chair. The chair will decide probably last no, kung talaga merong tie. Ganun naman yun eh. Diba? So I don't think the public has to be has something to worry. No? Kasi very equal ang representation ng Ethics Committee. Sakaling mapatunayan ang disorderly behavior o paglabag sa batas, maaari lamang magrekomenda ang komite ng suspension o expulsion, ngunit nasa buong plenaryo pa rin ng Senado ang desisyon. Paliwanag ni Senator Ejercito, sa ilalim ng proseso magkakaroon ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga inirereklamong senador na sumagot sa loob ng 10 araw. Sa kasalukuyan mayroon ng 6
6 na reklamong nakahain sa komite na ayon sa chairman ito na ang pinakamarami sa kasaysayan ng Senado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na inaasikaso na nila ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo website. Pinabulaanan din ito ang umano'y manipulasyon sa transparency portal ng DPWH. May balita si Asher Cadapan Jr. Iniimbestigahan ang lahat ng mga reklamo na isinusumite sa sumbong sa Pangulo website. Ito ang binigyan diin ni Public Works Secretary Vince Dizon sa patuloy na pagtanggap nito ng mga sumbong kaugnay ng maanumalyang proyekto ng gobyerno. Paliwanag ng kalihim, matagal lamang na maresolba ang mga reklamo dahil sa sari-saring issue. Ngunit kasabay nito, kailangan pa rin anyang tutukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga dapat gawin ng proyekto. Hanggang sa kasalukuyan anya ay binibisita nila ang naturang website at tuloy-tuloy pa rin ang mga proseso nito. Lahat ng mga complaints na nagalag sa sumbong sa puno at sa transparency portal, inaasikaso ni Undersecretary Ato Bisnar at ni Undersecretary Rafi Torgano. Yan lahat ay in coordination dun sa ating task force sa pag-i-inspect ng mga projects. No? Kasama ang PNP, ang NBI, ang AFP, and ang COA. No? Lahat yan sama-sama, tuloy-tuloy. Sinagot din ni Secretary Dizon ang issue kaugnay ng napaulat na posibleng namanipula umano ang DPWH Transparency Portal. Inilunsad ang naturang online platform ng ahensya upang maisapubliko ang mga detalye ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. No, independent ang transparency portal at sumbong sa Pangulo. Independent siya. Walang kinalaman ng PCM. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpatuloy ang trial proper laban sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico sa Sandigan Bayan ngayong araw. Panibagong testigo ang iniharap ng prosekusyon sa paglilitis. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, may malalaki ba ang personalidad na planong isalang sa witness stand ang prosekusyon? Ella, batay sa mga inaprubahang testigo ng korte, posibleng maging witness dito sa isang kaso ng flood control scandal na hawak ngayon ng Sandigan Bayan ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Isinagawa kaninang umaga ng Sandigan Bayan 6th Division ang pangalawang araw ng trial proper para sa siyam na DPWH officials mula Mimaropua. Mga kapwa-akusado ito ni dating kongresista at ngayon pugante sa batas na si Zaldico. Nililitis ang mga ito sa kasong malversation matapos masangkot sa umano'y substandard ghost flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Ayon sa prosekusyon, isa sa mga testigo na plano nilang iharap sa korte ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa darating na March 17 o ikatlong linggo ng Marso. Matatanda ang isa si Bernardo sa nagdawit kay Zaldico na nakatanggap umano ng commitment mula sa mga infrastructure project ng DPWH. Batay sa mga nakapaloob sa salaysay ni Bernardo na isiniwalat niya sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearings. Kaugnay nito, isa rin si Bernardo sa mga naaprobahang state witness sa Department of Justice. Panuwanan ng prosecution, hindi pa sigurado kung makakadalo si Bernardo sa pagdinig, ngunit isa siya sa pinayagan ng korte na maidagdag sa listahan ng mga witness na naaprubahan sa supplemental pre-trial date ng kaso. Samantala, iniharap naman si Attorney R.J. Bernal ng Securities and Exchange Commission na una na rin tumisigo noong bail petition hearing sa mga akusado. Sa pagkong ito, humarap siya upang patunayan na beneficial owner ng SunWest Corporation si Zaldico. Ang SunWest Corporation
ang kumpanya na humawak sa umano'y maanumalyang flood control project na nililitis ngayon sa hukuman. Hindi na nagsagawa ng cross-examination ng kampo ng depensa dahil immaterial at irrelevant naman nila sa kanilang mga kliyente. Kaugnay nito, tinanggap na ng korte ang judicial affidavit o sinumpaang salaysay ng testigo. Mabilis na natapos ang trial ngayong araw dahil hindi na nga kinwestiyon ng defense team itong dalang witness ng prosekusyon. Samantala, pinayagan naman ng korte na i-cancel muna ang hearing sa susunod na linggo dahil hindi available itong mga isasalang sana na witness ng prosekusyon. Inaasahan na ipagpapatuloy ang trial proper sa ikatlong linggo ng Marso o sa darating ng March 17 kung saan inaasahan na dadalhin ng prosekusyon si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Mas pinaigting ng Pilipinas at Indonesia ang pagbabantay sa kanilang hangganan sa dagat. Kahapon, isinagawa ng Philippine Navy at Indonesian Navy ang unang bahagi ng Coordinated Patrol o CORPAT PhilIndo 40 2026 sa maritime border ng Pilipinas at Indonesia kahapon, March 4, 2026. Sa nasabing pagpapatrolya, nagsagawa ang mga barko at eroplano ng iba't ibang pagsasanay tulad ng communication exercise, semaphore exercise at maneuvering drills upang mapabuti ang koordinasyon at komunikasyon habang nasa operasyon. Isinasagawa ang bilateral patrol na ito kada 3 buwan upang palakasin ang border security, sugpuin ang illegal fishing at smuggling at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa karagatan. Ayon sa Philippine Navy, mahalaga ang ganitong pagtutulungan upang matiyak ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Naghain ng reklamo sa Ombudsman ang isang transport group laban sa dating hepe ng Land Transportation Office. Kaugnay ito ng paniningil umano ng 169 pesos na computer fee kada transaksyon sa LTO sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mula sa Ombudsman, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nilalaman ng reklamo laban sa former LTO chief? Ella, 70 araw na suspensyon laban kay or sa kasalukuyang posisyon ni Attorney Vigor Mendoza II bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ang pangunahing kahilingan ng grupong Federated Land Transport Organization of the Philippines o FELTAP. Naghain ng reklamong graft ang transport group na FELTAP sa tanggapan ng Ombudsman ngayong araw laban kay dating Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza. Kaugnay ito ng paniningil umano ng LTO sa ilalim ng pamumuno ni Mendoza ng 169 pesos na computer fee gaya sa pagrerehistro at renewal ng motor vehicles o mga sasakyan. Ayon kay FELTAP spokesperson Jun Braga, umaabot na umano sa 169 million pesos ang nasingil ng ahensya para rito mula January 2025 hanggang February 2026. Ito ay komputasyon para lang sa bilang ng miyembro ng kanilang grupo na umaabot ng 60,000 transport operators nationwide. Bunsod nito, hiniling din ng grupo sa Ombudsman na ibalik ng LTO ang mga naibayad na ito sa mga PUV operator. Mula 2023 hanggang ngayon, ang 169 computer fees ay hindi nakakatulong sa mga maliliit na operators ng jeep at mga drivers. Why? Kasi sa pagkakaalam po namin, sa grupo namin, meron na po tayong third-party IT provider na kinontrata ng gobyerno. In fact, umabot pa sa Kongreso. Pero bakit may dagdag bayarin pa na 169? Paliwanag pa ng FELTAP, bagaman may pag-uusap na sa naunan na nilang nagreklamo noong 2023 ay walang malinaw na tugon dito ang ahensya. Pero panahon ni Secretary Jimmy Bautista, nakiusap po ang FELTAP, pinagbigyan kami na tanggalin. Bakit binalik na naman? Kasi kung merong administrative legal compliant, dapat ang polisiya tuloy-tuloy, di ba? Hindi yung purong sulong na polisiya eh.
So tingin namin, merong kapabayaan on their part na hindi natingnan yung general welfare naming maliliit na drivers at operators. Ella, kaugnay nito ay humingi na rin tayo ng panig ni LTFRB Chairman Mendoza kaugnay ng issue at hinihintay pa rin natin ang kanyang tugon kaugnay nito. Ngunit nauna na ring tahasang itinanggi ito ni Mendoza sa unang reklamo na inihain ng grupo. Yan ang latest dito sa Ombudsman. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sinuspindi ng 70 araw ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng kaskaserong driver ng isang SUV na nakuhanan sa isang viral na video. Sa viral video, makikita ang nagpumilit na umovertake ang SUV sa mga tricycle at muntik pa nitong masagasaan ang isang siklista. Sa show cause order na inisyu ng LTO, pinagpapaliwanag ang registered owner at driver ng SUV sa naging paglabag nito sa batas trapiko dahil sa reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Nagsasagawa ngayong araw ng Anti-Corruption Workshop and Summit ang Department of Justice kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor upang mas mapalakas ang kampanya ng gobyerno kontra korupsyon. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang naging sentro ng isinagawang workshop and summit sa DOJ? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Department of Justice, ang layo nitong workshop na kauna-unahang anti-corruption workshop and summit na bumuo ng isang roadmap na siya namang magiging giya ng mga DOJ official para sa paglaban nga sa korupsyon. Kasalukuyang isinasagawa ngayong araw ang naturang workshop and summit na may temang igting o isang gobyernong tapat at may integridad patungo sa nasyong magiting. Sa naturang programa, nagbigay ng commitment ang mga panauhin bilang tanda ng pagsuporta sa advokasya ng sama-samang paglaban sa korupsyon. Nakatakda ring ilatag ng DOJ sa mga lumuhok ang pagbuo sa Integrity Development Roadmap. May naka-schedule din mamaya na sharing of outputs mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang private sector. Sa talumpati naman ni Ombudsman Crispin Boyeng Remulla, sinabi nito na mahalaga ang tulong ng bawat isa upang nang sa ganon ay unti-unting masugpo ang nangyayaring korupsyon. Ella, tatagal naman hanggang mamayang hapon ito ngang workshop and summit na magbibigay ng giya o guidance dito sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para nga labanan ang nangyayaring korupsyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Patuloy na binabantayan ng Iloilo Provincial Government ang kalagayan ng mahigit 2,000 mga Ilonggo na nagtatrabaho sa Middle East. Kaugnayan ng nagpapatuloy pa rin kaguluhan doon. Ang detalye sa report ni Lalaine Moreno live. Lalaine, dyan ba sa mahigit 2,000 OFW ay may gusto na bang umuwi ng bansa? Ayon sa Iloilo Public Employment Services Office o PESO, wala pa naman nagsabi na Ilonggo OFW na gustong umuwi ng bansa. 2,048 na overseas Filipino workers mula Iloilo at Iloilo City ang namonitor ng Provincial at City Employment Office na kasalukuyang nagtatrabaho sa Middle East. Inilunsad ng Iloilo Province ang Operation Bulig Ilonggo upang magsagawa ng house-to-house profiling sa mga naiwang pamilya ng mga OFW sa probinsya para sa updates at assistance. Nakahanda ang lokal na pamahalaan sakaling kailangan silang lumikas. Ganon din ang pondo para sa mga uuwing OFW. Ito ay kukunin mula sa Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ayon sa PESO, sa kasalukuyan ay ligtas pa naman ang kalagayan ng mga Ilonggo OFW. Wala pang OFW na nagpayag na gustong mag-repatriate
dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy namang naipaunayan ang peso sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs para sa mabilis na pagpapauwi sa mga OFW. Sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring tumawag ang mga OFW at kanilang pamilya sa 24/7 hotline ng Peso Iloilo. Ito ay sa pamagitan ng Viber o WhatsApp numbers na 0998-990-5663, 0917-754-3833, 0910-005-4682, 0916-758-3156, 0995-931-0922, 0917-881-7808 at 0961-680-4428. Yan man ating balita mula rito sa Iloilo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tagumpay na napigilan ng US ang isang Iranian ship na nakaposisyon sa Indian Ocean. Samantala, nagpapatuloy ang search and rescue sa mga tripulante na pinalubog na barko. May report si Charles Corpus. Pinalubog ng US submarine ng isang Iranian warship sa Indian Ocean, ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth. Ayon sa Sri Lankan authorities, 32 crew members ang kanilang na-rescue mula sa frigate Iris Dina, subalit pinaghahanap pa ang 148 na iba pang tripulante. Tinawag ni Hegseth ang pag-atake na isang quiet death, habang ayon naman kay US Officer General Dan Kane, ang naturang US submarine ang kauna-unahan na nakapagpalubog ng barko ng kaaway matapos ang World War II. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Nauna nang sinabi ng Pentagon, isa sa pinakalayo na US-Israeli war laban sa Iran ay pahinain at tuluyang pabagsakin ang Iranian Navy. Ayon sa Sri Lankan authorities, ang mga nailigtas na Iranians ay agad na nadala sa ospital habang nagpadala sila ng naval vessel at eroplano para sa search and rescue mission. Charles Corpus, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa lalong umiinit na tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nagpakita ng pagka-dominante ang NHA Home Masters at PhilHealth Insurers matapos na muling mauwi ang kanilang pagkapanalo sa ikalawang pagkakataon. Nasungkit naman ng AFP Lady Gunner ang kanilang unang pagkapanalo matapos ang dalawang setback. May ulat si Mia Alonzo. Dinomina ng NHA Home Masters ang kanilang naging laban kontra MMDA Lady Spikers sa tagisan sa loob ng volleyball court. Bagamat determinado at naging maganda rin ang laro ng MMDA dahil sa kanilang ipinakitang intense play sa pagpalo ng bola at dikit na puntos, lalo na sa unang set, pumabor pa rin ang resulta sa NHA team at tinapos na agad ang laban sa isang solid sweep win na 3-0 sa score na 25-18, 25-20 at 25-20. At muling nadepensahan ang kanilang standing sa ikalawang pagkakataon. Ayon naman kay Coach Mike Reynoso, bagamat wagi ang kuponan, napansin niyang naging mabagal ang facing ng laro ng team na isa sa kailangan nilang pagtuunan ng pansin sa susunod na game. So, i-work on namin kasi hindi pwedeng ganun ng ganun, lalo na kapag explosive kagad yung kalaban namin sa simula pa lang, mukhang baka hindi na kami makabangon. Kinilala naman bilang best player of the game si Maricela Cecilio mula sa kanyang attack at 3 service aces. Second game, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang PhilHealth Health Insurers at agad na ring sinelyuhan ang kanilang ikalawang pagkapanalo kontra DENR Lawin Spikers sa isang solid sweep na 3-0 sa score na 25-6, 25-12 at 25-15. Best player of the game naman si Renilyn Raterta matapos magpamalas ng 4 attacks at 4 service aces.
Ayon naman sa head coach na si Anthony Carl Espino, puspusan lagi ang paghahanda ng koponan sa bawat salang ng kanilang laban upang hindi mawala ang momentum sa laro. Tanabi ko nga sa kanila, huwag silang mag-underestimate ng mga kalaban. Continuous na communication sa bawat isa. Yun ang palagi ko na sa kanila. Samantala sa third game ng AFP Lady Gunner kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers, naging mainit ang tagisan at pagpapalitan ng set at momentum ng magkabilang panig. Sa unang set, agad na dinomina ng Pag-ibig Fund ang laro at nasungkit ang panalo sa skora 25-21. Ngunit hindi nagpahuli ang AFP Lady Gunner. Bumawi agad sa ikalawang set at inagaw ito sa skora 25-18 upang maitabla ang laban. Sa ikatlong set, muling nagpakitang gilas ang Pag-ibig Fund at kinuha ang set sa skora 25-20 para makalamang sa match. Pero hindi pa rito nagtapos ang bakbakan. Sa ika-4 na set, determinado na bumalik ang AFP at tinapos ito sa 25-17 na nagresulta ng all-tied at naghatid sa kanila sa deciding fifth set. Habang tumitindi ang palitan ng atake at depensa, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbagsak sa court si Diana Maceda na isa sa mga ace player ng Pag-ibig Fund Lady Smasher. Agad naman siyang nirespondihan ng UNTV Rescue Team upang bigyan ng paunang lunas at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa pagpapatuloy ng game, malinaw na nakaapekto ang insidente sa momentum ng koponan. Naging mas mainit ang sagupaan at palitan ng bola sa net hanggang sa tuluyan ng sinelyuhan ng AFP Lady Gunner ang kanilang panalo sa unang pagkakataon matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo. Naiuwi ng AFP ang kanilang unang panalo sa score na 15-8. Tinanghal namang best player of the game si Florence Madulid mula sa kanyang 18 attacks, 1 block at 1 ace. Ginawa namin yung mga laps namin na sa laro na mga pagkakamali. Talagang pinaks namin bagong sistema na training program ginawa. Yun, ngayon nakuha naman namin. Sana magtuloy-tuloy. Sa pagpapatuloy ng tagisan sa Season 4 ng Volleyball League, patuloy na ipinapakita ng bawat koponan ng tibay, disiplina at determinasyon sa bawat labang puno ng emosyon at adjustment. Patunay na ang bawat set ay may dalang bagong hamon at bagong pagkakataon sa UVL. Kaya naman muling abangan sa linggo, March 8, ang muling paghaharap ng mga koponan. Sa unang match, alas 12 ng tanghali, muling sasabak ang Comelec Suffragettes kontra DFA Emissaries. Susundan nito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers laban sa MMDA Lady Spikers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat ang BFP Lady Firefighters at DNR Lawin Spikers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Winning Sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 32 na nagsasabi, "At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.